I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ko ang katapatan ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang voluntaryo na pakikipagtulungan at pakikipagkooperasyon dito sa ICI para sa investigasyon nito sa mga flood control scams na yan. Hindi kagaya ni Congressman Pulong Duterte ng Davao na umiiwas at kinu-question pa niya ang jurisdiction daw ng ICI dahil wala raw jurisdiction ito sa kanila ni Sara, ni VP Sara. Halatang iniiwasan niya ang investigasyon dito sa ICI. Bakit? May madidiscovery ba tungkol dito sa 51 billion na pondo na naibigay sa kanya nung kapanahunan ng kanyang tatay bilang presidente na 51 billion na flood control projects na hindi malaman kung paano ginamit, kung saan napunta at kung magkano talaga ang halaga ng mga naipagawa. Ito ay malalaman natin dito sa ICI. Pero kung ganyan na ayaw niya makipag-cooperate, ay talagang masasabi natin na meron siyang tinatago. At yan ay ang katiwalian na tinatago dyan sa mga flood control scams na yan. Kaya ako ay hanga ako kay Congressman Sandro Marcos. So yun mga kababayan, narinig yung sinabi ni Secretary Gadon. Tama naman po yung sinabi niya. Alam nyo, pag malinis ang pagkatao mo, hindi ka magnanakaw, voluntary ka, sumipot, at i-explain at ihayag ang sarili mo sa harapan ng mga investigador tulad ng ICI. Alam nyo guys, hanga ako talaga kay Congressman Sandro. Bakit? Walang pag-alinlangan eh. One day lang na pumutok yung pagbibintang sa kanya. Sinagot niya kaagad. Willing siya magpa-imbestiga. Ayun. Inimbestigahan nga siya ng ICI, mga kababayan. Iyon ang totoong leader. Yun ang totoong mambabatas. Walang tinatago. Alam naman po natin, ang Marcos, matagal na sinisiraan po yan. Kaya yan si Congressman Sandro, bago pa man yan pumasok sa politika, of course, in-advise na ni Papa niya yan na kailangan matatangka dahil yung pamilya nila talagang mainit ang mata ng anti-Marcos sa kanila. Alam po natin, dekada na po na sinisiraan ng mga Marcoses. Siyempre, di ba? Yung apelidong Marcos, dumaan na yan sa paghuhusga na wala naman sapat na ebidensya. Di ba? Sa Aquino administrasyon. Dahil dyan, mga bes, hindi, real talk naman tayo. Yun naman ang totoo, di ba? Nakikita nyo ba sila? Rumisbak? Hindi. Ang respect nila, yung katotohanan na wala silang kinalaman sa mga pagbibintang. Kaya nga, kung magbintang ka sa isang tao, dapat kompleto yung ebidensya, hindi yung haka-haka. Ngayon, parang insulto yan sa mga taong gumagawa ng kalukuhan. Ikumpara mo kay Congressman Sandro, sus Mariusip kayo naman, common sense naman talaga, Pag mayroon kayong ebidensya, ilabas nyo, hindi yung mamintang lang kayo para sira ng tao. Babalik po sa inyo yan, backfire yan sa pagkatao nyo. So yun mga kababayan, ito po yung sinabi ni Pulong Duterte, no? Ito yung sinabi niya, kaya nag-react yang mga mambabatas tulad ni Secretary Gadon, at ito yung sinabi ni Jose Castro at ni Congressman Tenyo. Ito, basahin ko sa inyo, okay? Ito yung sinabi ni ni Pulong Pukpok. Ito, sinabi niya. Ito yung sinasabi niya, yung una. Una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan, at wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcome. You see? Tingnan mo yung kadugwagan niya. Sinungaling hanggang salita pero wala sa gawa. Yan nga yung sinasabi natin. Ito po yung sign ng mga tao na may tinatago, na hindi kayang harapin yung mga issue laban sa kanila. Pag wala kang tinatago, why not? Voluntary mo yung sarili mo sa mga investigador, kahit saan man. Huwag ka matakot kung wala ka naman tinatago. Tama naman po yung mga netizen na sinasabi nila, takrut, di ba? Duwag. Sabi niya dito,
I regret that I cannot accept your invitation to appear. I see I appear without power of jurisdiction over me. Wow, galing. Ano ka, batas? Ano ka, hari? Yung hari nga ay sumusunod kung ano po yung nasasaligang batas. Eh, ikaw lang, pipitsugin ka eh. Askal ka. Oh, akala mo kung sino. Well, anyway, sana po, no, ang ating pamahalaan, ipupursige nila ito na maimbestigahan. Na, sayang mga kababayan ng 51 billion. Sus Mario, ang daming nagagawa yun. Ilang tulay yun, mga kababayan. Oh, di ba? Ilang tulay yun, ilang pambansang pabahay yun kung papagawa niya. Oh, buti pa si PBBM pinagawa ng pambansang pabahay yung Davao City. Oh, see? Tingnan mo ang kaduwagan ni Pulong Duterte. Kaya yun ang sinabi ni Secretary Gadon. Oh, kaya humanga siya talaga kay Congressman Sandro. You see? Oh, yan oh. Welcome. Sabi niya, welcome ang ICC. Ngayon, umurong yung bitlog. Ayan ang sinabi niya, wala daw jurisdiction yung ICI. Grabe, antindi naman itong sindikatong itong triad na ito. Sa totoo lang. Oh, di ba? Ang kapal ng apog nito, guys. Sa totoo lang. Akala mo kung sino kaya pinagmamalaki nito? Oh. So dahil diyan, ito yung sinabi ni Tinyo, mga kababayan. Oh, ayun sinabi ni Congressman Tinyo. Ano sabi niya? Tinyo, Pulong Duterte, bakit biglang dinaga? Kasi duwag, may tinatago. Oh. Ba't biglang dinaga si Pulong? Anyari, I welcome the investigation. At wala tayong tinatago. Wala tayong kinatatakutan. No? Wala ka lang, palang sisiputan. Malakas ang loob niyang pumustura na walang anomalya sa kanyang distrito. Pero, ngayon, inanyayahan siya sa aktual na investigasyon. Nagtatago siya sa wala sa lugar na pribilehiyo bilang kongresista. He was not summoned. O, diba? Hindi naman summoned yun eh. Harap ka lang eh. Diba? E di, what if kung arrest warrant pala yun, edi tumakbo na yan. Duwag, hanggang salita lang mga yan. Alam nyo, mayayabang lang ito kasi mayroon silang mga bodyguard eh. Subukan nyo, mano-mano. Tingnan natin. Parang ano yan, parang daga yan. Mas maunang tumakbo. Sobrang yabang ang mga ito. Oh. Subukan nyo, walang mga bodyguard yan. Walang mga kasamahan. Mano-mano. Ay, wala. Mas mabilis pa yan sa alas 4 na tumakbo. Duwag talaga, as in duwag. Parang si si Basti. Hinamo ni PNP Chief General Torre ng boxing. Anong ginawa? Pumunta ng Hong Kong. Mga duwag kasi hanggang salita. Oh, 'di ba? Wala sa gawa. Kasi mga sinungaling sila at mga mamamatay tao. Ito si Pulong, mamatay tao ito eh. Sobrang totoo 'yun. Yan ang sinabi ng isang hitman nila. O ito yung sinabi pa rin ni Attorney Bare. O yan ang sinabi niya, si Attorney Bare. Hindi siya akusado ng ICI. Inimbita lang siya para tumistigo. Yung ganito, basta mukhang may tinatago, no? Oo. Ay, nako, kurakot pa more. Ay, kaya minsan nagtatanong tayo, mga kababayan, saan kaya napunta yung yung 51 billion, no? Yan ang gusto malaman ng taong bayan. Kaya ang pamahalaan dapat imbestigahan yan. Hanggang magpalit ang administrasyon, dapat imbestigahan itong mga Duterte. Kasi hindi naman talaga makakupo mga yan eh. Oh, totoo yan. Kaya mag-ingat tayo, mga kababayan, sa mga binubuto natin. Ibubuto natin yung kayang pagtanggol ang bansang Pilipinas, lalo na ang West Philippine Sea. Di ba? Oh, pero yung mga pro-China, ay nako, tagilid tayo dyan, guys. Kawawang mamayang Pilipino. Oh, so dahil dito, malinaw na malinaw, yung spekulasyon ng mga ibang tao, yung mga kaisipan nila na may tinatago. Kasi kung malinis ka, guys, ibig sabihin, kung wala siyang tinatago, you should voluntary yourself. Ay, sus, Mario Joseph. Like guys? Like Congressman Sandro, di ba? You see? Ang tapang niya kaya. Kaya yan ang magiging future president. The best. Malinis ang konsensya, malinis ang pagkatao. Di ba? So, dahil dyan, ito po yung sinabi ni Yusek Castro. Tawa ako ng tawa talaga kay Yusek Castro, guys.
Antindi talaga yung banat niya. Savage talaga mga DDS dito. Lalo na to si si Pukpuk Pulong. Oo, totoo 'yun. Ang kaya lang ni Pulong na sisiputin itong bear house eh. Yung mga club tapos manunutok sa mga bugaw. O kasi kulang yung babae, di kayo nahiya. 'Di ba? Oh, diyan sa magaling eh. Pero pagdating sa investigasyon, duwag. 'Di ba? Oh, makapal talaga ang mukha nito eh. Parang mukhang ito, mukhang may sunga yan datingan. Sabi nga ni Mr. Las Cañas membro ng sindikatong triad dito. Baka yun ang pinagmamalaki niya. Oh. Pero subukan nyo, mano-mano mga yan. Mga yan parang daga, tumatakbo. Subukan nyo walang bodyguard mga yan. Mano-mano. Maniwala kayo sa akin. Mas mabilis sila sa alas 4. But anyway guys, panoorin nyo yung sinabi ni Jose Castro. Eto na. Good morning po, Yusek. Tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung imbitasyon po ng Independent Commission for Infrastructure ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na investigahan po ng ICI si Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Tama. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. At kung walang itatago, di dapat magtago. Yun lang po. Sunod na. So yun mga bes, ano po ang komento nyo? Grabe duwag. Nasasabi natin duwag kasi si Digong hinamon po siya ni Carbonell magduelo. Pero ano nangyari? Si Carbonell dumating sa area na kung saan yung area na yon na magmi-meet sila ni Digong. Magduelo nga kaso lang hindi sumipot si Digong. Sabi ko sa inyo hanggang salita lang sila, wala sa gawa. Matatapang lang mga yan kasi may mga bodyguard. Subukan yung wala. Maniwala kayo sa akin. Mas mauna pa silang tumakbo kaysa alas 4. Ibig sabihin, pag walang pag walang mga bodyguard, mano-mano, maniwala kayo. Mas mabilis pa sa mga daga tumakbo yan. O, di ba mga bes? Ganun din si Basti. Sabi ni General Torre. O, hamuna ng suntukan. Ay, gyabang ni Basti. Yun pala. Nung dumating yung time na araw ng boxing, agay, hindi sumipot. Pumunta ng Hong Kong. Duwagang. Ay, nako. Tapos ito naman si Basti. O, yun, dinaga. Di ba? Hanggang salita, wala sa gawa. Kasi mga duwag talaga sila. 'Di ba? See? Pagdating sa dokumento, investigasyon, yan ang nila. Yan ang kumbaga, yan ang kinatatakutan nila. Feeling nila malinis Feeling nila malinis. Pero hindi naman talaga. So, yun mga best. Ano po ang komento nyo? See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.